We truly exalt your name, O God. Thank you for the name that is above in every name. That in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Thank you for you're the King of Kings and you are the Lord of Lords. Thank you for you're the Rose of Sharon, the lilies of the valley, the bright morning star. Thank you, God, for you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the cornerstone, our firm foundation. We give you praise, Lord. We give you glory, O God. Hallelujah. Lord, salamat po muli sa napakagandang umaga na binigyan niyo po sa amin. Salamat po muli sa panibagong lakas na binigyan niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinala mo kami dito safe and sound. Salamat po, Father Heart God, sa bawat lalaki at babae, batang matanda na inunang yung karya natin, yung katwiran. You promise, God, that if we will seek for your kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto us. Salamat po, as we come to you, we ask your forgiveness. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang puso namin ng inyong buhay at banal na dugo. And today, Lord God, idamit niyo po sa amin ang damit na inyong katwiran. I pray, Lord, bless all our worship services. Let the 374 churches nationwide and worldwide, O God, who will worship you today. Bless them all. Anoint all the pastors, O God. In Jesus' mighty name. Salamat po. Ingatan niyo rin po ang bawat mga anak mo na pupunta pa lamang po sa sambahang lugar. Lord, we promise that your name alone will be exalted and be glorified. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. You may be seated, please. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? J1 Culture, sabay-sabay, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. That's the JA1 culture. Good morning. Batiin mo yung kaliwat kanan mo. Say, good morning. I'm glad you are here. Praise God. You know what? Ang saya na makita ko po ang aking po mga pastors na galing po sa iba't ibang bansa na narito po ngayon. And praise God. Narito po ang mag-asawang Rev Rowell and Pastor Mylene Hernandez. Tumayo nga po kayo mag-asawa, please. Yan. Sila po ang head pastor ng JA1 Liverpool sa England. Praise God. Narito sila to celebrate with us in this coming anniversary sa ating pong 14. Yan. God bless you. And of course, nandito rin po ang ating pong kamanggagawa, the senior pastor ng JA1 Regina, at kasama po rin niya ang kanya pong may bahay at ang kanya pong anak na bagong kasal. Praise God. Si Rev Sunny Dose and Pastora Edith Dose. Praise God. At yung dalawang bagong kasal, tumayo nga kayong dalawa. Ayan po yung bagong kasal na anak po ng mag-asawa. Sila po ay mga taga Batangas. You may be seated, please. And of course, narito rin po ang isa sa assistant pastor po natin ng JA1 Netherlands at siya po ang speaker ngayon pong second service.
Kaya umating po sila ngayon pong first service. Wala iba kundi si Pastor Bert Van Hoos. Yan. Tumayo kayo mag-asa. Okay? Yan, si Pastor Bert and Sister Joyce. Thank you. They are from Laguna, Los Baños, Laguna. Pero nakatira po sila sa Netherlands. Okay. At meron ba ako nakalimutan ng mga nasa international? They're all excited to come here. Okay. And of course, bago po ako mag-preach, ay babati po si Pastor Sunny kasi ito po ay nagmamadali po at hindi siya, meron lang po ibabalita po sa atin. Okay, na binalita niya sa akin kanina umaga, kaya ako'y tuwan-tuwa. Kaya praise God. Rep Sunny, pagin na microphone please. Microphone. Praise God. Rep Sunny 12. Taga dito po siya, mismo sa Batangas City. Okay, anak, sabihin mo sa kanila kung ano po balita. Praise the Lord. Truly God is in this place. Amen? So, grabe ang impact ng J1 Church at may good news. But before, I was gonna say something. I would like to greet you. Merry Christmas in advance. Yeah. Magandang Pasko po sa inyo lahat because after the anniversary, we're gonna flew back sa Canada. But I have a good news for you because the J1 Church keep on growing. And I do believe within this year, we will gonna have our own church building of J1 Church Regina. Amen. Praise God. Grabe kung mag-flow ang J1 Church community, padami ng padami, palago ng palago. Salamat po sa inyo and I declare po sa buhay ninyo na Spirit-filled 2020-2026 and abundant Spirit-filled life dumaloy sa inyo lahat. God bless po. Amen. Thank you, Reb Zani. Alam nyo, dahil sa tayo po'y Apostolic Church, ang Diyos ay nagbubuhos ng kakaibang pagpapala. At hindi lamang po mga churches ang i-bless ni Lord, kundi mga membro ng bawat churches po natin. Praise God. And next time naman ay babati po yung mga kapatid po natin. All right. So this morning, let me share to you something that will really transform our lives. Everybody say love. Say it again. Love. Alam na po natin ang love. Pero how to apply this love? So I'm going to share to you apostolic love. Bakit? Kasi we are an apostolic church. Pag sinabi natin apostolic church, ito po yung church na sumusunod sa mismong calling na sinimulan niya sa mga disciples niya. Why? The first church na itinayo ng ating pong Panginoon, which is the apostolic movement, na nung tinawag niya ang kanyang 12 disciples, He called them apostles. Then tiniruan niya po silang lahat patungkol sa pagmamahal sa tao, kung paano mahalin ang kapwa. Kaya as a born-again Christian, hayaan po ninyo na mapag-usapan natin ngayon about apostolic love because the love that builds, heals, and transforms. Pag sinabi natin apostolic love is the love that builds. Pagmamahal na bumubuo ng mga wasak na buhay, nagpapagaling, heals, and transform, nagbabago ng buhay. That's why it is very, very important. In the book of John chapter 13, verse 34 to 35 says, "So now I am giving you a new commandment. Love each other." Say it. "Just as I have loved you, you should love each other." Kung paano kita minahal,
mahalin nyo din ang bawat isa. Verse 35, he says, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Sino dito ang mga disciples ni Christ? Very good. Now, walang hatred. No hatred, no quarrel, no rejection. Ang buhay natin. Ang ibig kong sabihin, we will always be filled with the love of God. So, ang apostolic ministry, na tulad ng JA1, is not built by only power. Alam ninyo, very powerful ang ating pong church. Signs and wonders and miracles, you can see it. How God moves and heals people. Restore people. So, hindi lang mo po by power and signs and wonders. It is built on love. Say it again, love. So, if you are a true born-again Christian and you belong to the J1 family, you are full of love. Because apostolic love is Christ's love expressed through His apostles to build, to heal, restore, and expand God's kingdom. Since we are disciples of Christ, nung sinabi ni Christ, at sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1 and 2, imitate me as I imitate Christ. Christ is full of love. So, apostle is also full of love. And we must also full of love. Why? It is because how can you say you love God if you cannot love your fellow? Paano masabi mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo? Naalala ko po ang isang story ni Matthew. Ito pong si Matthew, siya po ay isa pong apostle na siya ay nakatira sa isa pong malapit sa coastal. Then, they have a nice church. Malaki din po ang kanila pong church. At since na mayroon sila pong winter, dumating yung time na mayroon po siyang attendees na ang pangalan ay Elias. Si Elias ay mainit sa Panginoon. Dumating yung time na siya po'y nanlamig. It is because of so many trials. Then, nagkaroon siya ng tinatawag po na galit sa puso. Kung kaya't siya'y nalungkot ng todo at ang sabi niya, nasaktan ko ang Panginoon. At dahil po dito, siya po'y tumalikod. Lumayo sa church. Gusto niyang siya lang ang nagsusolo. At nasasabi niyang, wala na rin nagmamahal sa akin. So, siya po ay lumayo. Inabangan siya lagi ni Apostle Matthew at siya po'y lagi nananalangin. And sometimes, may mga members na nagsasabi, Apostle, kalimutan niyo na po si Elias. Baka talagang mas ginusto niya ang mundo kaysa sumunod sa Panginoon. Kalimutan niyo na po. Ang sabi po ni Apostle Matthew, you don't know what you are talking about. Remember, Jesus Christ came here for the lost. We are God's enemy, but yet He loved us. Kaaway tayo ng Diyos, pero minahal pa rin niya tayo. And Elias is not our enemy. We need to restore him. Let us pray for him. So tumahimik yung mga leaders at ang congregation. Dahil sabi naman nila, limutin niyo na po yan. Then one evening, siya po'y nagpe-pray. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Hanapin mo si Elias doon sa baybay dagat. So pumunta po siya doon, ang lamig. Alam nyo, nakita po niya si Elias doon na umiiyak.
So paglapit po niya doon, nagulat si Elias. At sabi niya, bakit kayo nandito? Ang sabi ni Apostle Matthew, narito ako dahil hinahanap ko ang aking anak. Nung narinig yung salitang anak na yon, bigla na siya kagad humagulgol. At lumapit si Matthew at sabi niya, anak, mahal ka namin. Alam niyo, bigla pong umiyak at nagsasabing, salamat po. Akala ko wala na po nagmamahal sa akin. Kaya gusto ko na lamang po mag-isa. Feelings ko na rin, parang ayaw na rin sa akin ng Diyos. At ang sabi po ni Matthew sa kanya, anak, anuman yung mga naging laman ng puso mo, narito pa rin kami na nagmamahal sa iyo dahil mahal ka ng Panginoon at pinapatawad ka namin at ganoon din magpatawad ka na rin. At tandaan mo, hindi ka mabubuhay sa mundong ito na ikay walang pag-ibig. Praise God. At dahil po doon, na-restore back ang relationship ni Elias sa Diyos at sa buong congregation. And the following Sunday, umatin po si Elias, winelcome siya muli ng buong kongregasyon at doon niya naramdaman na anuman ang naging damdamin niya, anuman naging sama ng loob niya, anuman ang mga rejection na naranasan niya, hindi pa rin po siya ni-reject ng Diyos at naramdaman niya ang yakap ng Diyos na buhay. Never niyong isipin na ang Diyos ay malayo. At wala po kayong karapatan na magtampo sa ating Diyos. It is because God is always there. He could not deny Himself. He is the God of love. That's why number one, what is apostolic love? Ano ba ang tunay na ano bang apostolic love? Ano ang apostolikong pag-ibig? Una, apostolic love is Christ-like love. Tulad ng pag-ibig ni Kristo. Bakit? Si Christ ang nagturo sa kanyang mga disciples. At ang mga disciples inutusan niyang mag-disciple. Therefore, puno ng pag-ibig ang nag-disciple, nagkaroon ng pag-ibig ang mga dinisciple, at sila pa rin ay magpapahayag ng pag-ibig sa kanilang mga dinidisciples. Kaya, Christ-like love. John chapter 15 verse 12 says, love one another. Say it. As I have loved you. So, the standard is not human love, but Jesus love. Kapag pag-ibig ng tao, yan po ay may hangganan. Ngunit kapag pag-ibig ng Diyos, that is eternal love. Why? Sacrificial, unconditional, and covenantal ang tawag po dyan. So, ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo ay full of sacrifice, unconditional, at covenantal ang mismong pagmamahal na yan. Kaya, hindi pwedeng mag-iisip kayo na malayo ang Diyos. Never. Pag ikay lumalayo, ang Diyos mismo ang laging naghihintay at sinasabi niya mismo, hindi ako nababawasan ng pag-ibig. Kapag lumayo kayo sa akin, hindi niyo mararamdaman ang pag-ibig ko, pero hindi ako galit sa inyo. Ang pag-ibig ko ay laging naghihintay at lalong yayakap sa inyo habang kayo ay lumalapit sa akin. Yes, kaya apostolic love is Christ-like love. Wala kang makita sa Bible that Jesus Christ condemned His disciples. He even prayed for Peter na nag-deny sa Kanya. Pinag-pray pa rin niya sila. Kaya palang sabi ng Matthew chapter 5 verse 44, love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway. E di wala nang ibig, wala na palang salitang kaaway or enemy. Mayroong word na enemy, but
that must not be applied in every one of us. Number two, ang apostolic love builds the church. Tulad po sa J1 family, we are full of love here. Wala po ditong inggitan, wala po ditong siraan. Why? We are full of love. Amen ba? Amen ba? Yes, Ephesians chapter 4 verse 16, the body grows when each part works in love. Ang mismong katawan ni Kristo'y lumalago pag tayong lahat ay nag-iibigan, nagtutulungan, nagpapalakasan. The J1 Church growing so fast for the glory of God with 374 churches now, it is because sa church po natin ito, na Apostolic Church ay full of love, compassionate. Kaya ang pag-ibig, ang spiritual glue. This is a spiritual glue. Yes, that joins apostles, pastors, and believers together. Ito lang magbabanding sa atin. Glue po ito. Kaya never nyong paghahariin sa puso nyo ang sama ng loob at galit dahil hindi yan makatutulong sa buhay mo at sa ibang tao. Pangatlo, apostolic love is deeply spiritual. Ano ibig sabihin? Romans chapter 5, verse 5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Kaya ang apostolic movement cannot function without the Holy Spirit love. Kaya mga kapatid, ito yun eh. Napakatindi. The love of God is shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Sino po dito ang meron ng Holy Spirit? So you are full of love. Kaya pwede ba, may mga nakakainis dyan sa paligid na pwede yung makasalubong, tinitest kung gaano ka pa rin magmamahal sa kanila. It's better to shut your mouth than to speak harshly sa mga kapwa mo. As a born-again Christian, we must be filled with the love of the Holy Spirit. At kaya mo yan. Sabi ng iba, napupuno na ako eh. Napuno na ang salop. No, ang isang born-again Christian, huwag mong punuin ang galit ang puso mo. Punuin mo lang ang puso mo ng pag-ibig at hindi ka kailanman gaganti sa taong nagkasala sa iyo. Amen? Praise God. Now, Roman number 2, let me share these things to you. The characteristic of apostolic love, ang katangian ng apostolikong pag-ibig. What is this? What is the characteristic of the apostolic love? Una, a love that sacrifice. Ito po pala yung katangian. Pag-ibig na nagsasakripisyo. Alam nyo, meron lagi akong motto sa buhay. Kapag masaya ka na tumutulong sa kapwa mo, hindi ka mapapagod. Pag masaya ka na nagtatrabaho, lagi kang masigla. Ngunit kung ikaw ay naiinis sa pagtatrabaho mo, madali kang mapagod. Ganon din po yan. Kapag mahal mo ang kapwa mo, anuman ang kanila pong mga katangian, hindi ka maapektuhan nito. It is because you are doing it with joy because you love the Lord thy God. So it's full of sacrifice. Full of sacrifice. Yan yung sinasabi ng map ng John 15, verse 13. Sandali, magtataka kayo, bakit ko binibigkas ang mga verses? It is because ang batayan ng ating pong pag-aaral ay nakabase lahat sa salita ng Diyos. We always base our teaching and our movement in the words of God.
Kaya sabi niya, greater love has no man than this. Kasi, pagmamahal lang naman talaga eh. Ginawa ni Christ ang sakripisyo. Dahil gusto rin niya na ang pagmamahal natin ay puno ng sakripisyo. Kaya ang apostolic members or leaders lay down their time, their comfort, their resources, their reputation, and life for the flocks. I was persecuted noong ako'y nagsisimula sa aking paglilingkod. May pagbabanta na aking narinig sa mga panahong yon. Ngunit hindi pa ako natakot. Kaya ko pinagbabantahan dahil marami na born again, mawawala po yung kanila pong mga kasamahan sa kanila pong mga inuman, etc. Alam nyo, may word si Lord sa akin. Sabi niya, huwag kang matakot. Dahil ikaw ay aking susubaybayan. Mahalin mo lang mga tao. At ang mga taong yan ay makakakilala din sa akin. Purihin ng Diyos na buhay. Ang pag-ibig po pala, ang siyang magre-reflect sa puso ng mga taong masama ang loob. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan mo ang masama ng mabuti. At yon ang sinasabi na Romans chapter 12 verse 21 says, overcome evil with good. So guys, mga kapatid, ito po yung sakripisyo. Lumago ang J1, it's because of the sacrifice. And because of love. No matter what, if you are full of love, hindi mo sisiraan ang iyong flocks. Hindi mo sisiraan ang iyong kapwa. Bagkus, lagi mo sa ipagpipray at aakayin mo sila sa mismong liwanag ng buhay. Amen? Come on, give glory to the living God. Ang great example po dyan ay si Apostle Paul. He traveled city to city. Minsan siya pinapalo, hinahampas, ikinukulong, binabato. Yet, continue because of love for the church. Doon sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 up to 28, mababasa niyo po dyan kung paano si Apostle Paul ay muntikan ng mamatay. Muntikan na po siya na mawasak ang kanya pong buhay. Dahil lamang sa pinipigilan siya sa pangaral na mabuting balita. But because of His love, maraming tao ay na-born again. I'll tell you, kung mahal mo ang Diyos, sa pamamagitan ng buhay mo, maraming maboborn again. Come on, give glory to the Lord. Kaya, si Paul ay anuman ang kanyang pinupuntang lugar, wala siyang takot. He was persecuted, but he endured all of those because he is full of love. Number 2, a love that restores and heals. Ang pag-ibig na mayroon ka bilang apostolic church member, nare-restore ang mga wasak na relasyon at gumagaling ang puso ng mga tao. Lagi ko ito in-example, ang pagmamahal ng mother. Sometimes, the parent says to their children, hey, get away to your brother or to your sister. He is sick. You might be contaminated. But the question is, bakit si mami ang lumalapit lagi sa kanyang anak? Niyayakap ito, pinapakain, pinapaliguan, at hinaplos ang likod nito. Bakit hindi siya nahawaan? It is because love protects and love
heals. Ang pagmamahal ang nagpoprotekta sa iyo, kaya hindi ka nahahawan. Ang pagmamahal ang mismong nagpapagaling sa tao. Kaya kapag may pagmamahal ka, may haplos ng pagmamahal sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay madaling gumaling. Pero kapag ikaw ay nandidiri, ikaw ay lumalayo, madali kang mahawan. Why? The one that will magnet the sickness and disease of other people is your pagiging galit o kaya'y madiriin. But the real protection in order for you not to be contaminated ng anumang sakit karamdaman, you must be filled with love and compassion. That is your shield. Naalala nyo during COVID-19, mga nagpa-pray over dito sa church, niyayakap ko pa, nahawaan ba ako? Hindi. At yung mga kapatid po natin, hindi makalabas dahil naka-quarantine sila, nasa bahay lang nila. Ako ang nagdadala ng gamot. Iti-text nila ako. Ako naman magpiprescribe. Sasabihin ko naman sa mga doktor, bigyan niyo ako ng prescription na ganito. Bigyan mo ako ng ang azithromycin na ganito, tapos nahihirapan daw huminga, gawa mo ako ng prednisone, bigyan mo ko ng maski na 12 pieces lang, at tapos lagyan mo na rin dyan ng Biogesic 2 tablets every 4 hours. Dahil sobrang lagnat nila. Iti-text lang sa akin yun, bibili ako, dadaling ko po ang gamot. Hindi nyo alam, ako po ang courier ng mga gamot during that time. Nahawaan ba ako? No. Because of my compassion. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na pagkaharap mo yung may sakit, langhapin mo lahat. Walang ganoon. If you are full of love, masaya ka na gagawin ito. Ang Diyos ang magpo-protect sa'yo. That's why love that restores and heals. Galatians chapter 6 verse 1. What did he say? Restore the fallen in gentleness. Kapag nakita mong kapatid mo bumagsak, akayin mo, muli patayo. Kailangan nilang bumangon. Nang hina, palakasin mo. Hindi yung, bahala ka sa buhay mo. We will not condemn anybody. If you are full of love, you will always restore those people who are fallen. Kaya Apostolic love does not condemn. It restores broken lives. Ka-JA1 family, mga anak, mapuno lagi tayo ng pag-ibig. Palawakin ang pangunawa. May mga taong nakakainis sa tingin mo, pero your love will help them to be a good citizen. Your love will help them to see who they are, and they will be restored back. Si Peter restored the lame man. Nakita niya yung may sakit. Pinag-pray niya. Anong sabi niya? Silver and gold have I none, but such as I have, I will give unto thee. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, rise up and walk. Kapag ikay compassionate, pag nag-pray ka, yung mga taong yun ay madaling gumaling. Bakit? Again, your love will protect you. Your love can heal people. Are you still with me? Hallelujah. So, ang sabi nga ni Peter look on us.
Ito yung tinatawag na a personal, loving approach. Tumingin ka sa akin, ibig sabihin kami nagmamahal sa iyo. Pinag-pray niya, gumaling. Love that restores and heals. Number 3, a love that corrects and protects. Ang pagmamahal na nagtutuwid at nag-iingat, nagpuprotect. So, apostolic love is not weak. It disciplines and guard the flocks. Ngayon, dumarating din yung time na kayo tinutuwid po namin. Bakit? Mahal namin kayo eh. Dinidisiplina pag nagkamali, hindi para parusahan, kundi para ma-restore back ka. Tulad ng magulang, pinapalo ang anak na gumawa ng kasalanan, hindi dahil sa galit ang magulang sa anak, kundi gusto lang niyang maituwid ang kanyang anak. Alam nyo, tayo mismo ay meron po mga discipline din na ginagawa to guard the flocks. Kami po mga pastors, kayong mga leaders, kayong lahat ng mga A-group, anointed group leaders, we always help people in aligning their lives into right direction. Kaya si Apostle Paul confronted the Christian church in 1 Corinthians chapter 5, not to shame them, but to save them. Kinonfront niya sila. Anong sabi niya doon? Ay yung kapatid din natin na yan, ibigay yung kay Satanas ang kanyang katawan para maligtas lang ang kanyang kaluluwa. Bakit? Mali na ang kanyang ginagawa. Kung ano mga kabulastugan ang kanyang ginagawa. Hindi para ipahamag siya. Ang word niya doon para maligtas ang kanyang kaluluwa. So may mga minsan dinidisiplin. At yun ay disiplinang may pagmamahal. May kausap ba ako? Okay. That's why number 4, a love that unite the body of Christ. Ang apostolic love ay para i-unite ang body. We are body of Christ. We will support one another. Ang sabi ng Colossian, alam niyo mga minamahal, galit kasi ang Diyos sa paghiwa-walay. Apostolic love destroys division. Nawawala ang pagkakababahagi kapag lahat po tayo ay nagmamahalan. Maliwanag ba? Alam niyo, sa libu-libu tayo dito, marami sa atin dito hindi po magkakakilala. Tama ba? Kilala mo ba yung katabi mo? Kung sino yung katabi mo, yan ang lagi mong tinatabihan kasi kakilala mo. Pero pag hindi mo nakakilala dito, hindi mo natatabihan. Pero nagmamahalan pa rin tayo kasi hindi nyo naman talaga mamimemorya kung anong mga pangalan ng mga katabi ninyo yan. Pero sabi mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Alam nyo guys, apostolic love destroys division. We are united family. Tayong lahat ay nagpapalakasan sa isa't isa. Alam nyo, ang katibayan po niyan, every time na tayo po ay nag-offering po tayo, alam nyo po ba na nagpapakita kayo na inyong pagkakaisa at pakikiisa sa ating pong mission? Ano bang mission natin? Our mission is to reach out the whole nations of the Philippines and bring these people to Christ. That is our mission. Hindi lang tayo ang born again, kundi ma-born again ang lahat. Bakit kayo na-born again? Because there are many people out there na nag-pray sa iyo at ikaw ay dinala nila sa church. Ganon din ang gawin mo sa ibang tao. Kung talagang mahal mo sila, yun din ang gawin mo. Pero again, magkaisa po tayo. Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Magmahalan lang tayo. Alam nyo, Colossians chapter 3 verse 14, ano sabi niya doon? Love is the bond of perfectness. Ang pagmamahal po, ang pag-ibig daw po, ang pinaka nagbubuklod ng pagiging perfect.
Okay? Pagiging, ano ba yung perfect sa Tagalog? Pagiging kumpleto. Ganun ba yun? Anyways, perfectness. So guys, napakahalaga yan. Now, sa family na hindi po nagmamahalan, nagkakawatak-watak yan. So, let that love always abound in our church and in our family members. Let God be glorified. Ang example po dyan, mga minamahal, sabi ko nga, where there is true apostolic love, there is peace, order, and unity. Kaya sa book of Acts chapter 2, verse 44 to 47, Apostolic Church live in unity. Lagi po silang nagkakaisa. They share. Mayroon po silang sharing ng kanilang mga pag-aari. Tapos praying together, breaking bread together. Hallelujah. Mga minamahal, darating ang panahon. At ngayon na nga, na ang marami sa atin dito ay patuloy na sasama sa mga misyon para may padama ang pakipagkaisa sa ating pong layunin na abutin ang napakaraming mga tao. Sige, palapakan natin ang Diyos. Hinihimo ko kayong lahat, kayong mga kapatiran na mayroon pong talent na pwedeng sumama sa medical group natin. Sumama po kayo. Kayo po na mga kababaihan, mayroon din pong grupo ng mga kababaihan, mga grupo ng kalalakihan, grupo ng mga kabataan, grupo ng mga professionals. Please avail yourself with these groups kung saan kayo lalago sa isa't isa sa inyong pananampalataya. Huwag na huwag kang magsosolo. Ano ibig kong sabihin? Kailangan meron kang kagrupo sa church na magpapalakas at magpapanalangin para sa iyo. Kaya please, the love that unites the body of Christ, we are one. Number 5, a love that reaches the lost. Kung talagang mahal mo si Lord, abutin mo ang maraming mga unbeliever. Dadalin mo sila kay Jesus Christ. Bakit? True apostolic love has evangelistic fire. Kung talagang mahal mo si Lord, mayroon kang nag-aapoy na pagmamahal sa maraming mga hindi paligtas. 2 Peter chapter 3 verse 9 says, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi pa niya ito tinutupad. Dahil binibigyan niya muna ng pagkakataon ang lahat ng tao na magbalik loob sa Kanya sapagkat ayaw niya na sila ay mapahamak. So, sinong gagamitin niya para abutin ang mga taong yun at bigyan ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya? Ikaw at ako. So, Jesus with the Samaritan woman, naalala ko, sinabi niya sa Samaritan woman, I am the Messiah. At nung ang Samaritan woman ngayon nalaman niya ang Messiah, sinyer niya kagad sa kanya po mga kasamahan. At nagpuntahan sila kay Jesus at nagsimulang sumampalataya sa Diyos na buhay. Naramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, paano malalaman ng mga unbeliever na mayroon Diyos na nagmamahal sa kanila kung hindi mo ibabahagi? Alright? So, why apostolic love is important today? Bakit ang apostolikong pag-ibig ay mahalaga? Bakit ito napakahalaga? Una, miracles draw crowds. Bakit ang daming dumadalo sa ating church at marami na born again? Dahil sa pagmamahal po natin, maraming mga milagro na ipinapakita ang ating Diyos. Praise God. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Napansin ninyo sa church natin, lagi tayo mayroon pong crusade. Maski saan pumunta, mga pastors at members natin nagpe-pray over na mga may sakit. Yung mga nananampalatay, gumagaling.
Wherever I go. Minsan, maging sa virtual, nagpapapray over sila. Basta't available ako, mini-minister ko sila. Even through virtual, nadideliverance ang mga tao. Basta't may pag-ibig ka, hindi magkukulang ang anointing ng Diyos sa buhay mo. Kaya miracle draws crowd. Love makes disciples. People may follow power, but they stay because of love. Ano sinabi ko uli? They stay because of love. Kapag sa isa pong tahanan ay walang pag-ibig, maghihiwalay. Sa church, kapag walang pag-ibig, maghihiwalay. Now, JA1 Church is an apostolic church and we are full of love church. Ingatan nyo ang inyong mga bibig. Huwag mayamutin. Huwag magagalitin. Huwag high-blooded. Why? Mayroon bang premyo pag ikaw ay high-blooded? Mayroon ka bang mapapala pag ikaw ay mayamutin? Wala. Laglag ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Ang unang nalalaglag pag mayamutin ka, laglag ang bunga ng pag-ibig. You must not allow na mawala ang pag-ibig mo. Why? Miracle draws crowds, but love makes disciples. Number 2, love is the foundation of apostolic authority. Without love, apostolic authority becomes harsh of abusive. Nagtataka ang maraming tao Dahil alam nyo na, ang anointing ng J1 ay kakaiba. Ang daming gumagaling. Di ka pwede tayo magmalaki. Kaya sabi po ng mga kaibigan ko, mga Amerikano, tiba-tiba mga malalaking tao, why you are so humble, Bishop Art? In spite of this accomplishment, why you remain humble? Ang sabi sa kanila, what do you mean? I don't know what you are talking about. What I knew is I love to serve, and I love to pray, and I love to make disciples, and that's it. That's why with love, authority becomes healing and uplifting. Kapag ikaw ay puno ng pag-ibig, ito ay nagiging kagalingan at kalakasan ng iba. Amen? Kaya sabi ng 1 Corinthians 13 verse 2, without love, I am nothing. Sabihin nga ninyo. Isa pa? Yung mas malakas pa. See? Ibig sabihin, love is a real something na iti-treasure mo. Pag may pag-ibig ka, blessed na blessed ka dahil nasa sayo ang pag-ibig ng Diyos. Number 3, love is the mark of true apostolic ministry. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo ngayon, ito yung mark natin. Tayo po ay puno ng pag-ibig. Dito yan sa church. Please, huwag mayamutin. Baka na-traffic lang kayo mamaya. Nagpipit-pit ka. Pip, 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 pip. Ano ka, re? Ano? Ayusin mo. Ha? Mamaya-maya susubukin kayo ng Diyos kung paano i-apply ang pag-ibig na yan. Paglabas ninyo, may mga nakakainis kayong mga salubong. Titignan ng Lord kung talagang i-apply mo yan. Okay lang ba? Aba, mayamutin pa naman No. Sabi mo, noon yon. Wala na ngayon yon. Yeah. Jesus did not say apostles are known by
titles or signs, but by love. We are known by love. Doon tayo nakikilala. Katinan nyo, during the pandemic, tapos na ang mismong gobyerno na nagbibigay ng ayuda, pero ang JA1 Church, hindi huminto sa pagbibigay ng ayuda. Grabe. So, now, before I close, Roman number 4, how to cultivate apostolic love. Paano tayo magkakaroon ng ganyang pag-ibig, Bishop Art? Okay, paano palaguin ang apostolikong pag-ibig? Number 1, spend time with Jesus daily. Pray every day and read His Bible. Read his book. Why? 1 John chapter 4, verse 19. You cannot impart what you don't carry. If you say you love someone, but you don't love, you say you love God, but you don't love someone whom you could see, how can you say you really love God if you cannot love the person whom you can see? Kung hindi mo kayang mahalin ang taong nakikita mo, Diyos pa kaya na hindi mo nakikita ang mamahalin mo? Kung mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, mas lalo mong mamahalin ang tao na iyong nakikita. Yan ang ibig sabihin nun. Spend time with Jesus daily. Now, pangalawa, allow the Holy Spirit to transform your heart. Hayaan mo ng Banal na Espiritu Santo ang siyang magbago ng buhay mo. Romans chapter 8, verse 14, those who are led by the Spirit of God are the children of the living God. Led by the Holy Spirit. Apostolic love flows from the Spirit of God. Number 3, serve people intentionally. Say it. Paglingkuran mo raw ang tao, sadyain mo daw talagang mahalin ang tao. Sadyain mo, intentionally. Hindi yung paminsan-minsan, intentional ang gawin mo. Why? Love grows by action. Pag intentional mong ginagawa, lumalago yun hanggang sa makasanayan mo na lang. Napansin mo yung routine mo sa buhay? Pagkagising mo sa umaga, anong ginagawa mo? Nagpipray. After that, maghihiso. After that, maliligo. After that, kakain o magluluto, etc. Routine ng buhay. May kausap pa ba ako dito? Intentionally love people. And I tell you, pag nakasanayan mo na yon, you will always walk in love. Every day, every minute. Hindi yung pasalamat ka nga, born again ako, pag hindi kay sinampal ko na diyan. Para mo na rin sinampal. Bakit? Dahil sinabi mo. Tapos sabi pa ni isa, ayaw ko nga sabihin na ikaw ay pangit eh. O nasabi mo na rin. Na pangit, di ba? Ayaw ko nga sabihin na ikaw ay nakakainis. O nasabi mo na rin. Di sinabi mo na, siya nakakainis eh. Hinalo mo lang ng, ayaw ko nga sabihin na pangit. Nasabi mo na nga eh. Alam niyo yung mga taong ganon. Guys, gusto ng Lord na we need to demonstrate that love intentionally. Number 4, forgive quickly and walk in mercy. Magpatawad ka kagad pag may nagkulang sa iyo. Magpatawad ka kagad kapag mayroong nagkulang sa buhay mo. Walk in mercy. Maging mahabagin ka. That is love. Pinatawad mo siya. Kaya mo siya pinatawad. Hindi mo siya pinatulan. Kaya ka nahabag.
pwede mo siyang gantihan, pero hindi mo na ginawa. Why? You forgive quickly and walk in mercy. Say to the person next to you, be merciful. Come on. Be merciful. Okay? Kaya, Mark 11 verse 25 says, unforgiveness kills the apostolic anointing. Kaya, mga anak, please magpapatawad po tayo ha. Dahil pag hindi ka nagpatawad, nakalagay sa Biblia, hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Hala ka. Now, always build up, not tear down. Lagi mo silang iangat. Tulungan, lumakas. Hindi aapakan. Hindi para apiin. That is apostolic love. In conclusion, apostolic love is the heartbeat of God. Say it again, heartbeat of God. Expressed through His apostles and the church. So, anong dapat mong gawin? It is sacrificial, restorative, protective, united, soul-winning. Ulitin ko muli. Ang mga taong nabubuhay sa apostolic love ay full of sacrifices. Restorative. Gusto nilang na-restore ang maraming pangit at wasak na buhay. Protective sila. Sila ay mapag-ingat at tumutulong sa kapwa. United sila. Nagmamahalan talaga at gustong-gustong makapag-akay ng maraming kaluluwa. So when the church walk in apostolic love, ano mangyayari? Miracles follow. Unity grows. And the kingdom of God expand. Yan ang gusto ng Diyos na gawin nating lahat. Apostolic love. Tumayo tayong lahat. At sabihin natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pwedeng pantayan. May kausap ako dito. Guys, there is a blessing that always prepared for those people who are really in love with God. Napakasaya ng buhay ng tao na mapagmahal. Laging matagumpay ang buhay ng taong mapagmahal. Ang isang tao na yon na mapagmahal, malayo yan sa sakit. Ang taong mapagmahal, mahabagin sa kanyang kapwa. Ang Diyos naman ay gumaganti. Ikaw ay gagantihan niya ng higit na pagmamahal. Dahil nagtanim ka ng pag-ibig, pag-ibig naman ng Diyos ang siyang bubuhos sa iyo. Amen? Hallelujah! Sino nangangailangan ng pag-ibig? Lahat tayo. Ngunit, nilagyan ka ng Diyos ng pag-ibig. Ikaw naman ang magmahal sa kapwa mo. Hallelujah! At sabihin natin sa Kanya, pag-ibig mo di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Lumubigis dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang. Pag-ibig mo'y
kagalakan, hindi ko bukas. Pag-ibig ko, Diyos, di mapapagpayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, talay kaligtasan. Nakangtan namin na buhay na wala hanggan. Iyong ibinigay sa buhay na walang pag-asa. Nakamtan ang kabutihan mo. Pasasalamat namin buong puso. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapagpayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, talay kaligtasan. Nakamtan namin na buhay na wala hanggan. Sadyang dakila ang pag-ibig mo, walang hanggan akong magpupuri sa'yo. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapagpayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, talay kaligtasan. Nakamtan namin na buhay na wala hanggan. Dugo mong tumigis, talay kaligtasan. Nakamtan namin na buhay na wala hanggan. Nakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. That is the example He showed to His apostles. Now, as an apostolic church, we have that kind of love. Hayaan mong lumakad ka sa puno ng pag-ibig. Let's bow down our head and close our eyes. Alam mo kung ano ang iyong ugali. Alam mo kung ikay mainisin. Alam mo ang mga ginagawa mong mali. Pwede bang humingi ka ng tawad sa Diyos? Repent. Humingi ka ng tawad sa nagawa mong kasalanan. Pag sinadyang bagay yun man o hindi. Come on. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. The Bible says, you have to love even your enemies. You need to grow in love. You need to do it intentionally to many people. And God promised, He will bless you. He will bless you. And He will make you a blessing. And the miracles will flow because of love. So be compassionate sa mga tao na nangangailangan sa iyo. The Lord saved you because He wants you to demonstrate His real love through the power of the Holy Spirit that is in you.
Thank you, Jesus. Patawarin mo ang taong nagkasala sa iyo. Humingi ka rin ng tawad sa taong pinagkasalaan mo. Lift up your hands towards heaven at sabi mo, Lord, fill me with your love. Please forgive me for all the sins that I have done. Cleanse me with your holy blood. Sa aking mga wrongdoings, mga actions, pag-iisip na hindi nakakalugod sa iyo, cleanse me with your blood. And Father God, fill me with your love, with your compassion. Salamat, Panginoon. I pray, use me for your glory alone. My life is yours. Thank you, O God. I receive the apostolic love, the apostolic compassion. I receive your anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Keep your eyes closed. Ako na lang magmananalangin. I pray, God, bawat anak mo narito, mapuno ng iyong kapangyarihan. Lord, mapuno ng compassionate heart na abutin ang mga taong hindi paligtas. I pray, Lord, they will do it intentionally upang maraming tayo maborn again. I pray for every family members, make them all united. Bind them all with your love, with cords that can never be broken. Salamat po, Panginoon. Into your hands, I entrust the lives of their families. Bless the relationship of the husband and wife. Bless every brethren, oh God. I pray everyone will be a part of different ministries of JA1. And bless also all the people who are watching right now and joining our worship service through online. I speak healing upon you now. Because of your love and compassion, let the divine healing of God touch you, bless you now. In Jesus' name, receive your healing. I speak healing over that bones. I speak healing over that eyes. I speak healing over that throat. I speak healing over that heart now. I speak healing over that kidney, that liver, that internal organs. Ang matres na yan, nirelease ko ang kagalingan. I speak healing to that blood. I speak healing even to that lungs in Jesus' name. Lord, ang wala pong anak, magkakaanak, O God. Ibig sabihin, Lord, yung mag-asawa na wala pang anak, bigyan mo sila ng anak. Salamat po, Lord Jesus. And Father God, walang maghihirap kang apostolic church. Lahat, O God, magiging masagana ang buhay. Salamat po, God. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. And Amen. And Amen. You may be seated, please. Receive your abundant blessings. You are full of love. Remember, apostolic love. God bless you all.